Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa mang parte ng mundo kayo nandun. Ngayon po ay Lunes, pauwi ng bahay. Galing trabaho. Ito, kaalis lang. And surprisingly, ngayon po ay mainit. Umabot po kami ng 80 degrees. Kanina, mga bandang alas 3, nag-80 degrees. Pero alam nyo, last week ay talaga namang halos bumaba ng freezing point, parang bumaba kami ng halos 38 degrees. Ngayon po talagang tumaas, At looks like ito ay sa buong linggo, na mainit. So, good. At para makatikim naman uli ng init, At any rate, so kamusta po kayo diyan sa Pilipinas at kahit saan man kayo naandoon, siguro naman by this time ay talagang napanood nyo yung pag-aalboroto ni Sara Duterte, nagbigay po siya ng press conference. At nako, kung ano-ano po sinabi, sinabi lahat na ng sama ng loob ata, laban sa presidente natin, kay Bongbong Marcos. Okay. So ating pag-usapan yung ilang puntos na inilabas niya doon, So unang-una yung paano ginawa yung paano nabuo yung unit team, yung unit team daw, Alam naman natin na ay ampaw, kung walang magandang pundasyon yung unit team na yan, So paano daw ba nagawa yan? At sabi niya noong sometime around last week of October to 2021 ay tumawag daw sa kanya si Amy Marcos, At ang sabi daw ni Amy Marcos ay baka naman po pwedeng tumakbo siya as Vice President ni Bongbong Marcos. So nagulat daw siya dahil alam naman niya na this is the first time na that was the first time na may nag-alok sa kanya to be as Vice President ng kung sino man, So usually daw kasi before, 'di ba, pinatatakbo siyang presidente, So okay, so hindi pa rin siya tumakbong presidente. Actually nag-file siya ng candidacy as mayor ng Davao City at that time. So tinanong daw niya, bakit naman kailangan kong tumakbo as Vice President ni Bongbong Marcos? Ang sagot daw ni Amy, kasi kung hindi ka magiging Vice President ni Bongbong, ay tatalunin si Bongbong sa Visayas ni Lenny. So pinag-isipan daw niyang mabuti, natuwa daw siya sa sinabi na yon ni Amy Marcos sa kanya, natuwa daw in a way na naging prangka daw, na kailangan talagang sumama siya kay Bongbong para manalo si Bongbong sa Visayas, So pinag-isipan daw niya, nagkaroon daw ng consultation siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, kung saan man, So at napagdesisyonan niyang tumakbo as Vice President ni Bongbong Marcos, and then the rest is history. So tingnan muna natin yan, kwento na yan, tingnan muna natin ang kwento na yan, totoo ba yan? So alam naman natin, na matagal na nating alam na this unity or unit team is a marriage for convenience, Ibig sabihin, meron talaga yan. Hindi talaga nagmamahalan yan, yung marriage na yan, yung samahan na yan. Hindi talaga nagmamahalan yan. Para laang po yan manalo, Totoo naman, inamin naman niya na kaya siya tumakbo as Vice President ni Bongbong ay para sila manalo, Para lang sa eleksyon. Yun ang dahilan nila. And then bakit daw pero ngayon napansin ko na sinasabi niya na doon sa press conference na siya daw po ay nagamit. Masama ang loob niya dahil siya ay nagamit ni Bongbong Marcos.
Okay? So, tingnan natin, talaga bang nagamit siya? Ano? Talaga bang matatalo si Bongbong Marcos during that time? Okay? Una-una, atin munang tingnan kung talagang siya ay nagamit. Maaari nga pong nagamit siya. Ano? At hindi lang nagamit. Nagpagamit siya. Alright? That is because pinag-isipan niyang mabuti, ano? Pinag-isipan niyang mabuti kung siya na itatakbo o hindi. So, hindi siya dito inosente, ano? Hindi siya inosente dito. She's not a victim here. Actually, pumayag siya na gamitin siya. Actually, hindi siya nagginamit. They use each other, ano? Ginamit nila ang bawat isa. Bakit ko po nasabi yan? Ano? Kasi during that time po, noong bago if I'm not mistaken, as far as I remember, during that time, before the filing of certificate of candidacies in 2021, palagi niyang sinasabi ni Sara Duterte na siya ay hindi tatakbo as president. Hindi siya tatakbo as president. So, for some reason, because of that, yung kanyang popularity, as presidential bumaba, bumaba. Kasi siguro nasabi ng mga tao, hindi ka naman tatakbo. So, ibibigay na lang namin sa ibang kandidato yung boto namin. So, during that time po, ang nangunguna, di ba, pagkatapos ng filing ng certificate of candidacies, ang nangunguna nun ay si Bongbong Marcos, sumundan ata ni, if I'm not mistaken, si Kiko, then Pacquiao, si Lenny, malalim pa, nasa 8% si Lenny. Pero because of that, pagkatapos ng filing ng certificate of candidacy, etong si Sara, bumaba, nawalan po ng mga 8 points, 9 points, malaking bagay po, tapos so nung bumaba siyang ganun, right, palagay ko kaya siya nakita niya na kaya hindi siya nag-file ng presidency dahil alam nilang masikip, may kalabang Bongbong Marcos, may kalabang Lenny, may kalabang Kiko, may kalabang Pacquiao, so medyo masikip, baka hindi siya manalo. Alright, so ang nangyari, pumayag siya na magpagamit kay Bongbong, at the same time ginamit din niya si Bongbong para manalo as Vice President. So makikita natin na talagang nung nagsama sila bigla naman talaga pong tumaas yung kanilang ratings ng dalawang yan. So don't tell me na nagpagamit siya. Totoo yun, nagpagamit siya at ginamit din niya si Bongbong Marcos. Both of them ay nakinabang sa unit team na yan. Alright? At pareho sila na nanloko sa mga taong bayan, sa kanilang mga supporters, at sinabi nila na sila ay nagkakaisa at alam nila meron silang magandang plataforma. But in fact, hindi po ganun. Wala silang plataforma kung hindi para manalo. Nagsama sila para manalo. Yun po ang ibig sabihin ko. So hindi sila inosente. Hindi rin siya diyan biktima. Hindi siya biktima ni Bongbong Marcos. Both of them use each other at pareho silang nakinabang. At pareho nilang niloko. They are both complicit. Niloko nila ang taong bayan. Okay? So, maliwanag yan, Hindi siya victim here. Padalawa, meron pong ito ha, talaga naman during the press conference, sinabi niya na dahil sa pangyayaring ito ng Marcos versus Duterte, ay sinabihan daw niya si Amy Marcos na pag hindi nyo titigilan ang pag-atake sa mga Duterte, siya mismo, si Sara, ay pupunta sa libingan ni Ferdinand Marcos Sr., huhukayin niya ang bangkay at itatapon sa West Philippine Sea. Malalim po yun, Talagang malalim na bastusan yan.
Alright? Medyo talagang grabe na yan. Ano? Desecration na yan ng memory ng isang namatay. Okay? So, ating busisiin yan, ano? Huhukayin daw niya ang libingan ni Ferdinand Marcos Sr. Okay, bakit niya gagawin yun? Alam naman natin na hindi niya magagawa, pero bakit niya inisip yun? Ano, bakit niya inisip? Kasi gusto niyang ipamukha sa mga Marcos na kung hindi dahil sa Duterte ay hindi malilibing ang kanilang ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pinamumukha niya yon na may utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte. Yeah? In your face, kumbaga, sinasabi niya sa mga Marcos. Right? So, I don't know. Hanggang ngayon nagdi-discussion tayo dito. Hanggang ngayon sa ginagawa ko itong vlog na to. Wala pa rin response ang mga Marcos dito. Ano, I don't know kung anong gagawin nila. Para sa akin ay that is below the belt. Ano? Maaring si Marcos siguro ay hindi magsasalita yan, si Bongbong Marcos, kasi presidente siya. Maybe he's thinking na, hey, I will not go down to that level. Ano? Pero si Amy dapat siguro naman may sinabi, no? Dapat naman siguro magsalita laban niya. Anak siya ng ganun, ano? Anak siya ng inaalipusta. Ano? Alright, so hintayin natin kung sasagot yan mga Marcos tungkol diyan. At isa pa dun sa statement na yun, itatapon sa West Philippine Sea. Itatapon sa West Philippine Sea ang bangkay. Bakit naman sa West Philippine Sea? Paano? Alam nyo, patama din yan. Ano? Patama din yan sa 180-degree turnaround ni Bongbong Marcos sa foreign policy laban sa mga China. Ano? So, alam naman natin na ang mga Duterte ay maka-China, ano? Halos sambahin nila ang China. Hanggang ngayon po ay hindi pa po nagsasalita laban sa China yung mga yan, ano? So, I don't know. Ang sinasabi palagi, no comment pagdating sa China, pero pagdating sa mga kriminal na kapanalig nila ay talaga namang nagpanay ang pagtatanggol, ano? Yan po. So, yung pagtapon sa bangkay ni Ferdinand Marcos sa West Philippine Sea ay malalim po yung ano niyan, ang patama sa paglipat o pag-abandon ni Bongbong Marcos sa pakikiharap sa China. So ang tanong naman natin, ano naman nakain ni Sara Duterte? Bakit naman po nagsasasalita ng ganito na naman? Kala ko ba nananahimik na tong mga to, no? Bakit ito'y nagpupuputak na naman na ganito? Well, the only reason ay sa tingin ko po para mabago o maalis ang atensyon, diversionary tactics, maalis ang atensyon ng mga tao sa nangyayaring bagong palabas, ano? Bagong palabas sa Kongreso, no? Meron po kasing lumalabas na naman na kung saan ginastos ang 16 million confidential funds, ano, ng opisina ni Sara Duterte for 11 days, ano? 16 million ginastos po niya sa safe houses at ano, 11 araw lang po, ano? Ibig sabihin pumapatak na something like 1.5 million a day ang ibinabayad niya sa mga safe houses na yon. At yun po ay galing sa confidential funds. Ano? So,
Anong klase bang safe houses yun? Ano ba yan? Buong hotel? Kanyang nirentahan? O ano ba yan? Talaga bang napakaganda ng hotel na yun o ng bahay na yun para gastosan ng 1.5 million a day? Paano niya sasagutin yan? Kaya ayaw niya sumagot sa investigasyon dahil alam niyang hindi niya masasagot yun kung paano niya ginastos at kung saang safe houses niya ginastos ang 1.5 million a day for 11 days na renta. Mabigat. So, sa tingin ko po diversionary tactics na lang yan. Dahil ngayon na naman ay naglalabasan na naman yan. At doon po sa ginawa niyang press conference na yan, nakikita niyo po ang ugali talaga, Parang nakikita ko rin si Digong Parehong-pareho sila ng ugali, Parehong-pareho. Hindi po talaga lumayo ang bunga sa puno. Parehong-pareho. Yung kanyang pagmumura ng pagbubullshit ng ilang beses niyang ginawa sa harap ng press conference na yon. Pareho lang ni Digong. Nagsasalita ng kung ano-ano ng PI, Talaga pong parehong-pareho. Walang pinagkaiba. Okay? Imagine niyo na lang kung yan ay magiging presidente natin sa 2028. My God. Another 6 years of Duterte. Sana naman po yung mga tao na andi yan na nabubudol pa ni Sara at ng mga Duterte matauhan na kayo, Matauhan na. Sobra na Talaga naman. At meron pang sinabi siya na naisip daw niyang pupugutan niya ng ulo yung presidente. Ay. Talaga naman, those are morbid things. A statement galing from a vice president. So, hindi po dapat talaga. Kala ko tapos na tayo ng 6 years ng Duterte. Dito pa pala, meron pang natitira, may leftover pa, At baka manalo pa nga yan sa 2028. Who knows? Pag yan ay nakalusot nitong ngayong yung mga Duterte na yan makasurvive ngayong midterms, sigurado yan. Yung mga dating mga kapanalig ni Duterte, magbabalikan na naman sa kanila yan. Alam naman natin ang politika sa Pilipinas, Kanya-kanyang survival yan, Ay. Okay, so hanggang dyan na lang po muna uli, At tingnan natin kung anong mga susunod na kabanata. Alright, bye-bye!